Ang ating featured artist ngayon, hindi lang basta gumuguhit, he paints stories on skin with soul and precision. Isang digital arts graduate at dating art professor sa University of Makati. Mula sa pagiging all-rounder, pinili niya mag-focus sa black and gray. Ngayon, siya ang founder ng Artcoholic Tattoo Studio sa Makati. At ang mga client niya, mga celebrity. Uy, at kamakailan lang lamang po nanalo siyang first place sa Culture Cartel Singapore at tatlong major awards sa Tatak Tattoo Expo sa Florida, USA. Let's welcome ang internationally awarded tattoo artist, Miko Geologo. Good morning at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, sir. Morning, Miko. Good morning, Rise and Shine Pilipinas. Yan. Miko, short backstory lang tayo. Gaano katagal ka ng tattoo artist at paano ka napunta sa field na to? 11 years na po akong tattoo artist, and then actually nag-start po yan, graduating student po ako. Yung brother ko talaga yung unang naging tattoo artist. Tapos inintroduce niya ako sa art of tattooing po. So doon ka nagkaroon ng interest nung nakita Opo. mo sa brother mo? Opo, siya yung unang nagpakita sa akin ng mga kung paano gamitin yung tattoo machine. And then nung una ayoko pa talaga yung medium dahil natatakot ako sa dugo, then sa vibration ng machine. Yun na nga, hindi ka ba natakot na what if pag nagkamali? Opo, actually yan yung mga early stage po na, yung mga hindrances po na nung nagsisimula ako, then over time naman po na overcome din. So, do you practice on skin kagad o meron kang pinag-practice? Kasi yung mga kilala kong tattoo artist na Na nag-practice sa nagda-draft balat ng meat, ng baboy. Nagda-draft Kaya muna ganun, ako pa. Okay. Yes po, actually po nag-start na po agad ako sa skin. Pero kasi nung time po na yun, graduating na po ako sa digital art, so may background na rin po sa art. So, steady hands ka na noon. Opo, yung medical field na lang yung talagang practice ko. Medical field. Kasi ang tattoo po is combination siya ng visual arts and minor operation po. Okay. Kailangan mas alam nyo din yung medical side po ng Wow. May classmate ako ng college, so nagkainuman, nagkalasingan, parkadahan lang, tinatuan siya. O kinabukasan may parang naging bukol at saka para bang infection sa blood. Opo. So Okay. napakadelikado nito. Dapat nauunawaan mo muna bago pa humawak ng Tama po, needle. tama po. Okay. Well, kamusta yung naging experience mo sa Culture Cartel Tattoo Convention sa may Singapore? First time mo na bang sumali sa International Tattoo Convention? So, sa totoo lang po, ang pangalawang beses ko po yung pagsali doon. Ang unang international po na sinalihan ko is way back 2023 sa Thailand po. And then at that time, wala pa po ako napanalo ng awards. But doon po ako mas namulat doon sa mga competitions. And then yung second time po na sumali ako, yun na po yung sa Singapore Culture Cartel. Pag sumasali ka ng competition, may ritual ka ba? Paano yung preparation mo? Kailangan ba kompleto tulog? Kailangan nakapagpahinga ka? Kasi syempre, kumbaga, no mistakes Opo. Actually, dapat po talaga kompleto sana ng tulog, kaso every time na may competition, hindi rin talaga ako nakakatulog Pero yung in the long run po na preparation talaga, everyday po talaga tattoo, then pinapractice ko yung sarili ko sa pressure kasi yun yung medyo matinding kalaban sa on the day po. Okay. Well, sa more modernong panahon ngayon, 2025 na, sino yung madalas na kliyente ninyo o nagpapatattoo? Babae or lalaki, nakatatanda o mga bata? Actually, ang kagandahan po sa panahon natin ngayon, mas open na po kasi yung mga tao. So, regardless po, babae, lalaki, then minsan nga po mga family pa po yung nagpapatattoo sa amin, parents kasama yung mga anak nila. So, nagiging bonding na rin siya sa family. Ano yung youngest na natatuhan mo? Hindi naman po kami nag-accept ng ng minor. So 18 years old and above lang po. 18 years old and above. Ito, meron akong gusto itanong kasi may mga sinasabi mga old school na nagtatato, hindi gumagamit ng numbing cream. Yung pampamanhid. Anong point of view mo doon? I mean, is it okay? Kasi parang sinasabi nila, yun yung yun yung excitement doon, yung thrill, yun yung hahanap-hanapin mo, yung sakit Pagka nasimula mo na magpatato, hindi mo na mapigilang sundan pa. So, what's your perspective on that? I think regarding that po, it's all about pride na lang din po na parang kailangan paghirapan mo yung pain. Pero pwede naman po, we're open to use the numbing cream. Yun nga lang po, may mga factor din po siya sa paggamit ng numbing cream. Usually, dahil nagko-compress po yung skin natin during sa paggamit ng numbing cream, minsan yung healing po niya hindi siya ganun ka-saturated compared dun sa natural. So iba pa rin pag natural yung yung walang numbing cream. Opo. So okay. kinakailangan pa rin natin dumaan sa retouch after mag-heal. Okay. Okay, anong ma-advise mo sa mga baguhan pa lang sa pagiging tattoo artist para maging kagaya mo man lamang na na-recognize na internationally?
So siguro po sa mga kagaya ko nagsisimula pa lang ng mga tattoo artists nagsisimula pa lamang no. Siguro po naniniwala ako na lahat ng artist is may audience eh. Kailangan mo lang ipakita yung sarili mo, then huwag kayo mahiya magtanong sa mga yung mga nauna sa atin sa industry kasi malaking tulong talaga yung may mga mentor po. Sandali, may tanong ako eh. Ayaw ko palagpasin to eh. Iba-iba ang pain tolerance ng tao. Yes. So, Yes po. may mga kliyente ka ba talaga nang sumisigaw, umiiyak habang tinatatuan? Actually, marami na po na-experience din po. At singit ko yan pahabol, saan yung pinakamasakit na yung kliyente, pinakanasaktan siya na pinatuan? I mean, Sa off the air, parang gusto na talaga itanong pa ni Joshua yan. So, Sige. based po sa sa research, ang pinakamasakit daw po talaga is rib, Sa rib cage. and then yung sa may chan po, banda. Pero minsan depende pa rin po talaga sa mga client. sa Minsan sa tolerance. chest, may Tsaka mga... yung sa mga balat daw, sa mga parte na hindi masyado nahahawakan, tama ba? Opo, tama po. Yung mga hindi lagi na tatamaan ng araw, ganyan. Yung mga fats. Okay, invite mo naman ang mga ating mga audience kung saan kanila pwedeng mabisita kung gusto nilang magpatato. Tsaka social media accounts. Sige po. So iniimbitahan ko po kayo na follow niyo po kami sa Instagram, Artcoholic Tattoo, and meron din po ang personal account, Miko Geologo Tattoo. Meron din po kaming Facebook account. Then, ang shop po namin is sa Makati. So, kung gusto niyo po magpa-consult sa mga personal stories niyo, feel free to drop us to our shop. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Miko Geologo. Maraming salamat din po, sir. Thanks, Miko.